Minalas mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Hello, Rebecca? Oh, Larry, napatawag ka. Si Zyrene, dumating na ba galing sa school? Oo, at nakapagpalit na rin ng damit. Hinihintay na lang ang pagdating mo. Excited na nga umalis para makapanood tayo ng movie. Last day kasi kayo ng movie na gusto niya panoorin eh. Teka, nasa biyahe ka ba ngayon? Sakay ng kotse mo? Oh, on my way na ako papauwi. Bakit tumawag ka pa? Hawak mo ang cellphone habang nagmamanaho, di ba? Okay lang yun, sanay na ako. Ano ka ba? Hindi ka nag-iingat eh. Alam mo naman bawal yung ginagawa mo. Delikado yan. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pagsabi na lang kay Zyrene na paparating ng papa niya, ha? Okay, sige na. Tama na ito pag-uusap natin. At baka mamaya ko ano pa mangyari sa'yo. Sige, bye. Biglang may sumulpot na cargo truck! Papapangga ako! Papa! Papa ko! Wala na siya, Zyrene. Wala na, papa mo. Iniwan niya na tayo. Mama Rebecca! Bakit kailangan mangyari ito kay Papa? Zyrene, anak. Hindi ko rin kayang sagutin yan. Ang Diyos lang ang dahil makakaalam kung bakit nangyari ito sa papa mo. Di ba po kasi siya dapat mawala, Mama? Kailangan pa po natin siya. Paano na po ako ngayon? Zyrene, iha. Narito ako. Ang mama Rebecca mo, hindi kita pababayaan. Talaga po, Mama Rebecca? Oo, iha. Hindi man kita totoong anak. Dahil 5 taon ka na magsama kami ng papa mo, tinanggap kita at minahal na parang tunay kong anak. Alam ko po yun. Kaya nga, hindi ka dapat matakot. Wala kang kailangan ipag-alala kung iniwan na tayo ng papa mo. Zyrene, narito ko. At handa ako maging papa at mama mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalaga'y makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana.
Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng Norman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ko. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pagkatao mo at kahit anino mo, ayaw niya makita. Hindi ba sobrang sakit noon, Mariana? Ha? Nakakadurog ng puso. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana. Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan kung paano ka bang iniwan ng papa ko para lang sumama sa malandi mong ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang mama mo. Kami ng papa mo ang masama.
Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Erin. Kaya ibabalik na kita sa mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama Rebecca... Sakit na ako sa Irene. Hindi na ako magtatagal. Mama... Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo. Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhi sa'yo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang... Narinig niyo man sinabi ko? Hindi ako sasama sa inyo. Bakit kasi nagpunta pa kayo rito? Gusto kong makita ka, anak. Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Sabi ko nga sa inyo, ayoko makita kayo. Bakit nagagalit ka sa akin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Dahil masama kayo. Wala kayong kwentang tao. Hindi totoo yan, anak. Hindi totoo. Masama kayo. Kaya hindi ako sasama sa inyo dahil mahahawa lang ako ng kasamaan nyo. Yan ba ang sinabi sa iyo ng papa mo? Pinalaki ka niya para magalit sa akin. Bad kayo, sabi ni Papa. At yun din ang sinabi ni Mama Rebecca sa akin. Kaya hindi ko na kayo kailangan. Anak ako, mama mo. At mali lahat ng mga itinanim nila sa utak mo. Hindi ako naniniwala. At kung mabuti ka, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ipinagkait ka sa akin ng papa mo. Ayaw niya ipakita ka sa akin. At wala akong magawa. Hindi pa rin ako naniniwala. Kaya mabuti pa, umalis na kayo. Dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko sa inyo. Mas gusto ko kay Mama Rebecca na totoong nagmamahal sa akin. Anak ako, mama mo. Mahal na mahal kita. Hindi totoo yan. Kaya wag na kayong babalik dito. Para sa akin, matagal ka nang wala. Ba't kasi nagpunta ka pa roon? Jason, pinuntahan ko ang aking anak. O, anong napala mo? Nasaktan lang ang damdamin mo. Pinaiyak ka lang. Hindi ko matanggap ang mga sinabi ng anak ko. Jason, ang sakit-sakit. Pinagtabuyan ako ng sarili kong anak. Napakasama ng tingin niya sa akin. Talagang mangyayari yun. Dahil iba ang itinanim nila sa utak ng bata. Kaya nga galit sa'yo si Saring. Yun ang napakasakit. Wala akong ginawang kasalanan. Ako pang naging agrabyado, tapos ako pang pinagkakaitan. Ako pang lumalabas na masama. Ako!
ang may malaking kasalanan at walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Mahirap nang baguhin yun. Dahil yun nga ang itinanim nila sa utak ng anak mo. Hindi ako papayag na manatiling gano'n ang tingin sa akin ni Cyril. Gagawin kong lahat para mabago yon. Dahil hindi ako masamang tao. Hindi. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalaga'y makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Ah, cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ang tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang hinanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysayang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ako kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana. Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay.
Hindi ko makakalimutan kung paano kaming iniwan ng papa ko. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Siren, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung si Khalid na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Siren. Patawarin mo sana kami ng papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang mama mo. Kami ng papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Siren. Kaya ibabalik na kita sa mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca... sakit na ako, Siren. Hindi na ako magtatagal. Mama... Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa iyo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo? Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhi sa iyo ang anak mo. Bata pa si Siren. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos ng mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak. Sabi ko naman sa'yo, na kay Mariana ang lahat ng karapatan para makuha ang bata. Oo, alam ko yun, Jong. Kaya nga pinaghandaan ko yun eh. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Siguro nga, kakampihan ng korte si Mariana. Pero mapipilit ba nila si Siren kung talagang ayaw ng bata na sumama sa kanyang ina? Yan nga ang bagay na ipinagtataka ko sa'yo. Jong,
Yun ho ang gusto ni Larry nung nabubuhay pa siya. Na wag kong ibibigay si Cyrene sa kanyang ina. Pero nakikita mo ba kung anong hirap na pinagdaraanan ngayon ni Mariana? Alam ko. Nanay siya at napakahirap na kinamumuhuyan ka ng sarili mong anak. Kinakampihan mo ba siya, Chong? Hindi sa kumakampi ako, Rebecca. Hindi madali ang nangyayari kay Mariana. Siguro nga hindi mo siya naiintindihan dahil hindi ka pa nagiging ina. Chong, halos ako ang kasama ni Cyrene habang lumalaki siya. Naging ina ko sa kanya, Chong. Tama ka, pero iba pa rin ang sakit na nararanasan ni Mariana. Dahil tunay niyang anak si Cyrene. Siya ang nagsilang sa bata at kadugo niya. Pero hindi niyo rin kaya maintindihan ang hirap na pinagdaraanan ko. Chong, ngayon pa lang ho ako nakakaganti. Nakakagante. Anong ibig mong sabihin? Yung, Rebecca, bakit? Bakit bigla mong hinawakan ang ulo mo? Chong, sumakasakit na naman. Mas matindi ang kirat ngayon. Ha? Ano? Okay ka lang ba? Okay lang ho ako. Mamaya lang, mawawala na rin ito. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Kumusta na pong pakiramdam niyo, Mama Rebecca? Okay lang ako, Cyrene. Nag-aalala po ako sa inyo. Kasi po sabi ni Lolo Norman, may sakit kayo. Wala yun. Sumaba lang yung pakiramdam ko. Sumakit kasi yung ulo ko eh. Baka po dahil sa sobrang pagtatrabaho niyo. Kasi po, mula na mawala si Papa, kayo na nag-aasikaso ng business na iniwan niya. Siguro nga. Tapos, ginugulo pa tayo ng babaeng yun. Babaeng yun? Opo, si Aling Mariana. Nakakainis na talaga siya. Ayaw niya tayong tigilan, Mama Rebecca. Alam na alam niyang hindi ako sasama sa kanya, pero mapilit pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalagay makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin.
Nasabi na sa akin ng Norman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang hinanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ako kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para iyon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca. Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Cyrene. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca. sakit na ako, Cyrene. Hindi na ako magtatagal. Mama. Mawawala na ako. Ang
Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo. Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhay sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos ng mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga ang mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak. Salamat sa muli mong pagbisita sa akin, Mariana. Mula nang nag-usap tayo, Rebecca, nakita ko ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad. Kaya kinalimutan ko ng lahat ng nangyari. Maraming salamat. Nagkausap na rin kami ni Cyrene. Ipinaliwanag ko na sa kanya lahat. Alam mo, nagtataka pa rin siya dahil sa mga naging pagbabago. Pero alam ko, maiintindihan niya rin ako. Naniwala kaya siya, Rebecca? Huwag ka mag-alala. Habang humihinga pa ako at hindi pa binabawi ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para magkalapit kayo mag-ina. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko kunin mo na si Cyrene. Total, nasabi ko na sa kanya ang lahat ang dapat kong sabihin. Hindi, Rebecca. Kailangan mo pa siya. Lalo na ngayon sa kalagayan mo. Alam kong mahal ka rin ang aking anak. At gusto ko nasa piling mo siya hanggang sa natitirang sandali ng buhay mo. Salamat, Mariana. Napakabuti mo. Hindi ko pwedeng ipagkait yun sa'yo na makasama siya. Ang mahalaga sa akin ngayon, nagiging malinaw na sa anak ko ang totoo na hindi ko siya pinabayaan at hindi ako naging masamang ina gaya ng tingin niya sa akin. Oo. Oo, Si Rebecca, may galit din sa'yo? Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya ganun na lang ang sama ng loob sa akin ng anak ko. Dalawa sila ni Larry na lumason sa isipan ni Cyrene. Anong kasalanan mo kay Rebecca? Hindi niya sinabi sa akin, kaya nalilito ako. Baka naman gumagawa lang siya ng kwento para magkaroon siya ng dahilan na huwag mong makuha ang bata. Hindi ko nga alam. Pero ang gusto ko malaman, kung ano ang ikinagalit sa akin ni Rebecca. At bakit pati si Cyrene, ginamit niya sa kanyang mga planong gantihan ako.
Rebecca, hindi mo na kailangang makipag-away pa. Chong, wala ho akong pinagsisisihan kahit makipag-away pa ako kay Mariana. Sobra na itong ginagawa mo. Masyado mong ipinagkakait ang bata sa kanyang ina. Sa ganun paraan ko lang ho nararamdaman na nakakaganti ako sa kanya, Chong. Bakit ba kailangan mo siyang gantihan? Dahil anak siya ni Ofelia Ramirez. Ano? Sigurado ka? Oo, Chong. Kaya paano hindi ako mag-iisip na gumanti sa kanya? At paano hindi ko gugustuhin makita na nagdurusa at nasasaktan siya? Pero matagal na yun. Kahit na. Pero ang sugat at lahat ang pait na naranasan ko, hindi yun mawawala sa isip at sa damdamin ko. Ibig kong danasin din ni Mariana ang lahat ang dinanas ko noon dahil anak siya ng taong sumira sa buhay namin ng nanay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalagay makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysayang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat!
Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pagkatao mo at kahit anino mo, ayaw niya makita. Hindi ba sobrang sakit noon, Mariana? Ha? Nakakadurog ng puso. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana. Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan kung paano ka bang iniwan ng papa ko para lang sumama sa malandi mong ina. Inakit niya ang papa ko. Siya ang sumira sa buhay namin. Namatay si mama dahil sa matinding sama ng loob. Nadamay din ang kapatid ko. Maging siya'y namatay at naiwan ako nag-iisa. Nagtiis ang hirap. At kasalanan niyo ng nanay mo na ang malandi mong ina. Siya ang sumira ng buhay namin. Ngayon, naiintindihan mo na? Wala pa rin akong kasalanan kung nasira man ang buhay ninyo. At hindi ko rin gusto magdusa ka at maghirap. Bakit kailangan idamay mo ako at gamitin mo ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! Anak ka niya! Kadugo ng taong labis kong kinasusuklaman! Dahil wala na siya para gantihan ko. Kaya ikaw na dugo at laman niya siya dapat magbayad. Gusto kong makita ng taong kadugo niya ay magdusa. Dahil yun na magbibigay sa akin ng kasiyahan at makaganti sa lahat ng aming naging kaapihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Cyrene. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya.
Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca... sakit na ako, Irene. Hindi na ako magtatagal. Mama... Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo? Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhay sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, Tama na, Cyrene. Huwag ka nang umiyak. Kaninang nasa ospital tayo, umiiyak ka na. Nakauwi na tayo rito sa bahay, ayan, umiiyak ka pa rin. Manak, ayoko pong mamatay yung Mama Rebecca ko. Bakit po ba siya nagkasakit ng ganun? Hindi ko rin alam, Cyrene. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran ng Mama Rebecca mo. Siguro, yun ang nakatadhana sa kanya. Wala lang nga ang papa ko. Tapos, mawawala rin siya. Paano na po ako? Saan ako pupunta? Sinong makakasama ko? Cyrene, may mga tao pa rin nagmamahal sa'yo. Hindi ba nariyan pa ang totoong mama mo? Si Mariana. Ayoko sa kanya! Masama siya! Dahil yon ang alam mo. Yun ang sinabi sa akin ni Mama Rebecca at Papa. Tsaka kung mahal niya ako, bakit niya ako binabayaan? Lumaki ako, hindi ko siya kasama. Cyrene, ang iyong mama Mariana ang tanging makapagpapaliwanag niyan sa'yo. Kaya nga gusto mo siyang makilala at masagot lahat ng mga tanong sa isipan mo, hindi ba? Ay, bakit hindi mo siya hayaang makausap ka at nang magkakilala kayo? Ayoko! Ayoko sa kanya! Oo, yan ang hirap sa'yo, Cyrene. Ayaw mo siyang bigyan ng pagkakataon. At saka mama mo pa rin siya. Hindi na mababago yun. Dahil siya ang nagluwal sa'yo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Rebecca? Medyo maayos na. Yung gusto ko na lumabas dito sa ospital. Hayaan mo ang doktor ang magsabi kung pwede ka nang lumabas.
Wala nang saysay ang pananatili ko rito. Mas gusto ko doon na lang ako sa bahay. Isa pa, may mga bagay pa akong gustong gawin at dapat ayusin. Kasama ba roon ang tungkol kay Irene? Opo, Chong. Ayokong mamatay na may mabigat na dinadala. Ayokong pumanaw na puno pa rin ng galit ang puso ko. At may taong namumuhi sa akin. Natutuwa ako sa mga sinasabi mo, Rebecca. Hayaan mo. Handa kitang tulungan sa plano mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalaga'y makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ang tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang hinanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Irene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Irene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo.
Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanan ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Siren, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Siren. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Siren. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca... sakit na ako, Siren. Hindi na ako magtatagal. Mama... Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo? Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhi sa iyo ang anak mo. Bata pa si Siren. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos ng mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak.
sa muli mong pagbisita sa akin, Mariana. Mula nang nag-usap tayo, Rebecca, nakita ko ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad. Kaya kinalimutan ko ng lahat ng nangyari. Maraming salamat. Nagkausap na rin kami ni Cyrene. Ipinaliwanag ko na sa kanya lahat. Alam mo, nagtataka pa rin siya dahil sa mga naging pagbabago. Pero alam ko, maiintindihan niya rin ako. Naniwala kaya siya, Rebecca? Huwag ka mag-alala. Habang humihinga pa ako at hindi pa binabawi ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para magkalapit kayo mag-ina. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko kunin mo na si Cyrene. Total, nasabi ko na sa kanya ang lahat ang dapat kong sabihin. Hindi, Rebecca. Kailangan mo pa siya. Lalo na ngayon sa kalagayan mo. Alam kong mahal ka rin ang aking anak. At gusto ko nasa piling mo siya hanggang sa natitirang sandali ng buhay mo. Salamat, Mariana. Napakabuti mo. Hindi ko pwedeng ipagkait yun sa'yo na makasama siya. Ang mahalaga sa akin ngayon, nagiging malinaw na sa anak ko ang totoo. Na hindi ko siya pinabayaan at hindi ako naging masamang ina gaya ng tingin niya sa akin. Oo. Oo, Mariana. Alam niyo ni Cyrene. Naniniwala na po ako sa inyo, Mama Mariana. Cyrene, anak! Sorry po. Sorry po, Mama. Dahil po sa mga sinabi ko sa inyo. Wala kang kasalanan, anak. At wala ka rin dapat hingin ng tawad sa akin. Biktima ka lang. Kaya kalimutan na natin ang mga nangyayari. Ha? Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Oh, Mama. Rebecca, salamat. Maraming salamat sa'yo. Mariana, ginawa ko lang ang alam kong tama at makabubuti sa atin. Dahil pinagsisisihan ko na rin ang mga naging pagkakasala ko. Masaya ko na makita okay na kay ni Cyrene. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Wala na yung bigat na narito sa dibdib ko. Ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Kaya salamat. Salamat sa pangunawa mo. At pagpapatawad mo, Mariana. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko maging masaya ang mga natitira mong araw. Magtutulungan kami ni Cyrene para pasayahin ka. Dalawa kaming makakaramay. Salamat. Alam ko, hindi ko na makikita pa yung mga pangarap mo para kay Cyrene. Pero natidya ko, gagawin mo lahat para sa kanya. Oo, Rebecca. Gusto ko makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Kaya handa kong ibigay sa kanya ang isang magandang pangako.